Okay, good evening guys. This is to update yung functionality ng system. So explain ko lang, meron tayong 12 volts power input dito. Tapos meron tayong DC to DC buck converter. So yung isa is power supply ng Arduino. Tapos ito namang isa is power supply ng mga DC motor natin, tsaka servo motor. So, ito yung ating Arduino microcontroller. So, dito tayo nag-upload ng program. Ito naman is yung RTC module or real-time clock. So, dito umaandar yung orasan ng system. So, kahit nakapatay yan is nagwo-work pa rin yung oras gawa. Meron siyang battery. Tapos, ito naman yung LCD. Tapos, keypad. Tapos, ito yung ating relay module para sa switching ng DC motor para sa watering process. Ito naman yung servo motor para naman sa feeding process. So ikakabit lang natin to sa feeder. So once na umikot yon is magdi-dispense siya ng feeds. So pakita ko muna na nagana na yung system. So power up ko lang yung unit o yung device. So, dito sa display natin, sinama ko yung date, tapos yung araw ngayon, tapos yung ating time. Tapos, meron tayong option dito, yung view schedule, tsaka yung setting ng feeder. So, initially, ito yung sinet ko na schedule. So, we will press A. So, yun. Sa feeding, meron tayong tatlong dispense. So, first, second, and third. So, sinet ko lang muna ito initially. Tapos, pindutin lang natin itong sharp para makita rin natin yung watering process schedule. So, sa watering, yan din. So, nag-set lang ako ng interval ng 1 minute. So, pwede nyo naman siyang baguhin sa part nyo kung ano yung desired nyo na schedule. So, back. So, try natin mag-test. So, isa-set lang natin for testing purpose. Siguro iset na, ay nga pala, naka 24-hour format yung orasan natin. So, iset ko ng siguro 8:12 yung feeding, tapos iset ko ng 8:13 yung watering. So try natin. So press B, feeding. So dito sa una is pipili mo na kayo kung first or second or third. So set natin yung third. So I will press 3. So ibig sabihin nun, third dispense. So set ko ng 8:13. Okay. Tapos, iset ko naman yung watering ng so third dispense din. 8:14. So, view schedule natin. So, ayun. Ayun na yung sinet natin sa watering, 8:14. Tapos, press ko tong sharp para makita yung feeding. So, 8:13. So, hintayin lang natin mag 8:13. Tagal pa pala. By the way guys, naglagay nga pala ako dito ng para hindi natin madaya yung scheduling. So, baka kasi minsan incomplete pa yung input, tas iset natin. So, hindi siya tatanggapin ng system. So, ayan, ganyan. Please complete the time input. So, halimbawa, mag-try ako na hindi ko kumpletuhin. Let's say, yung first dispense. Ang ilagay ko lang is 8. So, pag sinet ko yun, hindi pa rin niya tatanggapin ng system. So, ganun din naman sa watering. So, parehas lang. So, hintayin na natin mag 8:13. So pagka nag 8:13 na, in-expect natin na umandar itong servo motor para dun sa feeder. So pag nag 8:14 naman na, in-expect natin na mag-on yung yellow doon, yung relay, tapos aandar dapat itong water pump para naman sa watering process. Okay. So yun, feeding process is ongoing. So kung makikita nyo, naka-on yung servo motor, umaandar yan.
So, sinet ko lang as 10 seconds for testing purpose. So, feeding process is done. Okay, so, hintayin naman natin mag 8:14 para ma-check natin kung gagana yung water pump. So, yun. Watering process is ongoing. Tapos nakita nyo, nag-yellow yung relay. Ibig sabihin, umaandar to. So, ayan. Working. Okay, watering process is done. So, yun lang po. So, nga pala yung sa schedules natin, di ba? Ayan yun. So, ang ginawa ko is, meron kasing tinatawag na virtual memory yung Arduino. So, kung tawagin yun is EEPROM data. So, kahit mamatay ang system na yan, pag inon ko yan, nandun pa rin yung saved na schedule. Hindi siya nabubura. So, tignan natin. So, press A ako, view schedule. So, ayun pa rin yung nakaset. Okay po. So, yun. That's all. Functioning naman na yung system, i-ASI na lang dun sa mismong chassis niya. So, yun po yung update. Thank you.